191. Ngayon pa lang ay proud na proud si Angelica na nakalimutan niyang maging maingat. Malamig niyang tinitigan ang babaeng empleyado at brutal na sinaway, "Ano ang alam ng kaibigan mo? Ako ang may-ari ng Red Dust. Mas alam kaya niya ito kaysa sa akin." Na-realize din ng babaeng empleyado na may mali siyang nasabi at nagmamadaling ngumiti at sinabing, "Siyempre. Mas alam mo. Napakahirap ng kaibigan ko kaya hindi niya kayang pumunta sa isang jewelry show, kaya malamang narinig niya ito sa kung saan. Sa susunod, mag-isip ka muna bago ka magsalita." Malamig na ngumuso si Angelica at tumalikod na para umalis. Ngunit hindi nagtagal, narinig ang boses ng isang binata sa pintuan. "I can't believe you have the nerve to show off in front of everyone kapag ninakaw mo ito. Bastos ka." Nang marinig ang salitang, magnakaw, agad na nagpanik si Angelica. Dali-dali siyang lumingon para tingnan ang direksyon ng boses kasama ang mga tao. Pumasok si Alexander na may kumpiyansa, kasunod si Naomi. Walang kamalay-malay na tinakpan ni Angelica ang kwintas sa kanyang leeg gamit ang kanyang kamay. Magnakaw. Anong ibig niyang sabihin? Patuloy silang nakatitig kay Mrs. Garraway. Baka may ninakaw siya sa kanila. Hindi pwede. Napakayaman ni Mr. Garraway, at mabibili ni Mrs. Garraway ang anumang gusto niya. Nagsimulang magbulungan ang mga empleyado. Nang hindi na hinintay ang reaksyon ni Angelica, sumugod si Naomi sa kanya at sumigaw, "Angelica, hindi ko inaasahan na napakasama mong tao. Hinanap ko ang kwintas buong magdamag, ngunit hindi ko akalain na magnanakaw ka ng kwintas." Bagamat nakonsensya si Angelica, agad siyang nagpanggap na matigas at sinabing, "Naomi, binilhan ako ng asawa ko ng kwintas na ito. At ngayon, sasabihin mong sa iyo ito. Isa ka lang mahirap na babae. How dare you accuse me? Humingi ka kaagad ng tawad sa akin, kung hindi, ipaaresto kita ng mga pulis." Nang marinig ang kanyang mga salita, nagalit si Naomi. "Angelica, walang iya ka. Red Dust ang wedding gift ko na binigay ng kapatid ko. Maraming tao ang makapagpapatuto nito. Regalo sa kasal." Ngumuso si Angelica, "Wala ka pang ang boyfriend ngayon. Sino ang pinakasalan mo? Ni hindi mo maipaliwanag ang iyong sarili, at gusto mo pa ring magsinungaling at manlinlang ng mga tao. Sino ang maglakas loob na maniwala sa iyo?" Sa harap ng mga empleyado ng kumpanya, hindi maamin ni Angelica na ninakaw niya ang Red Dust sa kanyang leeg. With that, ginawa na lang ni Angelica si Naomi na sisihin. Anyway, ito ang kanyang teritoryo. Walang paraan para pilitin ni na Alexander at Naomi si Angelica na umamin. Napagtanto ito, agad na tiningnan ni Angelica si Naomi ng may kumpiyansa, na parabang siya talaga ang may-ari ng Red Dust. Nang marinig ang kanyang mga salita, inilabas ni Naomi ang kanyang telepono sa galit at ipinakita ang isang video. Kuha ito sa seremonya ng kasal nila ni Brian. Sa oras na iyon, dumating si Alexander nang wala sa oras upang personal na ilagay sa kanya ang Red Dust. Ang video ay naipost online, at ang bilang ng mga pag-play ay mabilis na umabot sa 1,000,000. Hindi mabilang na mga komento ang natanggap, at ang ahensya ng broadcast ng Cloudtopia ay gumawa pa ng isang espesyal na ulat tungkol dito. Maging sina Yulia at Micah, na kadalasang hindi gaanong nag-o-online, ay nakakita ng video na ito. Kaya ito ay isang malaking bagay sa sandaling iyon. Maraming tao ang nakakita ng video na ito. Sapat na para patunayan na ang Red Dust ay regalo ni Alex sa akin. Ipinakita ni Naomi ang video sa crowd habang galit na tinatanong si Angelica. Si 192. Hindi ba ito ang video na nag-viral kanina? Oo, nakita ko na rin, at naiinggit ako. Ang nobya sa damit pangkasal ay tila ang babaeng ito. Tinalakay ito ng karamihan sa iba't ibang paraan. Angelica, however, snorted coldly, "Ikaw ba ang bride sa video na heavy makeup? Kahit ikaw, ano ang nagpapatunay na ang string ng mga kwintas na natanggap niya ay Red Dust? Narinig ko na ang mataas na imitasyon nito ay nagkakahalaga pa ng mahigit $1,000,000. Ang mga kawawang tulad mo na kumikita ng kaunting pera,
ay hindi kayang bumili ng mataas na imitasyon na mga kalakal. How dare you say na sayo ang $40 million na kwintas? Nang marinig ang sinabi ni Angelica, muling nagbago ang isip ng mga nagsimulang magduda sa kanya. Ang paraan ng pananamit ni na Alexander at Naomi ay mukhang hindi nila kayang bumili ng red dust. At iba si Angelica. Kahit ipinanganak siyang mahirap, nagpakasal siya sa isang mayaman na asawa. Ang taong kayang bumili ng red dust ay hinding-hindi magnanakaw sa mahihirap. With that in mind, tinuro ng lahat si Alexander at Naomi at pinagalitan. Ang lakas ng loob mong akusahan si Mrs. Garraway. Oo, hindi mo kayang bayaran ng red dust. Walang hiya ka talaga. Lalo na yung babaeng yun. Ang mga sinungaling ay nakakadiri. Nang makitang kakampi niya ang lahat ng empleyado, mas lumakas ang loob ni Angelica. Binigyan niya sina Alexander at Naomi ng mapang-asar na tingin at sinabing, umalis ka na. Dahil magkapit-bahay kami, magpapanggap akong walang nangyari ngayon. Pero kung may susunod pa, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Ginang Garraway, pinabayaan mo lang sila ng ganito. Tanong ng ilang empleyado na may matuwid na galit. Malungkot na sabi ni Angelica, mabait ako. Handa akong palayain ang gayong walang hiyang tao. Ginang Garraway, mabait ka talaga. No wonder naglakas loob silang ay bully ka. Naniniwala ako sa karma. Mabait si Mrs. Garraway kaya may blessing siyang makapag-asawa sa mayamang pamilya. Ang mga walang hiyang tulad nila ay maaari lamang mabuhay ng mahirap sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ginang, hinayaan ka ni Garraway. Bakit nakatayo ka pa dyan? Hinihintay mo bang tumawag ako ng security para paalisan ka? Naghintay ng aksyon ng mga lalaking empleyado. Nagalit si Naomi. Siya ang biktima, ngunit ang akusasyon ni Angelica ay nabaligtad. Si Alexander, sa sandaling ito, ay pinapanood ang lahat ng ito ng mahinahon. After the employees finished flattering Angelica, Alexander said, tapos na ba kayo? Kung ganoon, kikilos na ako. With that, he strode to Angelica. Ikaw, anong gusto mo? Kinakabahang tanong ni Angelica na tinakpan ang pendant sa dibdib. Ngumisi si Alexander at sinampal si Angelica. Namamaga ang mukha ni Angelica. Ikaw, sinaktan mo ako. Bakas sa mukha ni Angelica ang hindi makapaniwala. Ito ang kanyang teritoryo, at sinasampal siya ni Alexander sa harap ng mga empleyado ng kumpanya. C-193. Hindi inaasahan ni Angelica at ng staff ng kumpanya na ganoon din ang lakas ng loob ni Alexander. Sa sandaling iyon, itinikom nila ang kanilang mga bibig, hindi nang ahas na magsalita pa. Kung tutuusin, si Alexander na naglakas loob na bugbugin ang asawa ng amo, ay walang pakialam sa ordinaryong tauhan. Anong masama sa pagsampal sayo? Kung hindi ka magtatapat, sasampalin pa kita ng ilang beses. Tumingin si Alexander kay Angelica at malamig na nagsalita. Desidido si Angelica na hindi umamin. At ngayon, sinampal siya ni Alexander, pero hindi siya papayag na sumuko. Simula pagkabata, wala pang sumampal sa kanya ng napakalakas sa mukha. Bukod dito, sinampal siya ni Alexander sa harap ng sarili niyang mga empleyado ng kumpanya. Nagdulot ito ng pagkawala ng kanyang prestihiyo at mukha. How dare you make a move on me here? Ipaglalaban kita. Galit na sigaw ni Angelica at sumugod kay Alexander. Ang 5 matutulis niyang kuko ay malapit ng magkamot sa mukha ni Alexander. Hindi siya papayag na makatakas si Alexander dahil lang sa babae siya. Pak! 3 beses pang sinampal ni Alexander si Angelica. Ngayon, namamaga ang magkabilang gilid ng mukha ni Angelica. Nabalot ng katahimikan ng buong kwarto. Maaari mo bang sabihin ang totoo ngayon? Malamig ang tingin ni Alexander habang sinabi niya sa malalim na boses, kung wala kang maisip, wala akong pakialam na bigyan ka pa ng ilang pahiwatig. Nagsimulang makaramdam ng takot si Angelica. Si Alexander, na 6 na taon ng sundalo, ay hindi na si Alexander na naalala niya. Maya-maya lang ay may narinig akong iritadong boses. Anong problema? Hindi ba dapat ay oras ng negosyo?
Sa sumunod na sandali, pumasok ang isang lalaking nakaasul na suit na may itim na bow tie. Ang asawa ni Angelica na si Harlan. "Hello, Mr. Garraway." Magalang na bati ng lahat ng empleyado sa silid. The moment Angelica saw Harlan, she rushed to him and cried, "Honey, sinampal ako ng bastard na yan sa teritoryo mo. Mayroon. May pumatay sa kanya. Gusto kong mapunta siya sa impyerno." Napuno ng sama ng loob si Angelica. Binigyan ni Harlan si Angelica ng 2 panatag na tapik saka ibinaling ang atensyon kay Alexander at Naomi. Nandoon siya noong araw na iyon nang nagtatalo sina Clarissa at Nathaniel. Noong una, gusto ni Clarissa na ipakita ang kanyang mayaman na manugang, ngunit natalo siya ni Alexander sa ilang segundo. Hindi lang napahiya si Clarissa, naramdaman din ni Harlan na napahiya. Hindi pa rin makalimutan ni Harlan ang kahihiyan hanggang ngayon. Kaya, sa sandaling ito, tumingin si Harlan kay Alexander nang may galit. "Alexander, sa tingin mo ba ay magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang kumikita ka ng ilang pera? Ito ang aking kumpanya. Pumunta ka dito nang hindi imbitado at sinampal ang asawa ko. Lumagpas ka na sa linya." Wika ni Harlan sa malamig na boses. Walang pakialam na sabi ni Alexander, "Tingnan mo ang kwintas sa leeg ng asawa mo bago mo ako kausapin." Walang malay na tiningnan ni Harlan ang leeg ni Angelica. Agad niyang nakilala si Red Dust. Naalala niya ang huling pagkikita ng 2 pamilya. Nabanggit ni Naomi ang kwintas kay Angelica. Maya-maya, kumislap ang mga mata ni Harlan, at ilang hula ang pumasok sa isip ko. Nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Angelica dahil hindi niya sinabi kay Harlan na ninakaw niya ang Red Dust. Kung hindi siya ipagtanggol ni Harlan, mapapahiya siya. Akmang bibigyan niya si Harlan ng hint, biglang ninisyon ni Harlan si Alexander, "Anong problema sa kwintas? Binili ko ito para sa kanya. Anong mali dito?" Kabanata 174. Nang marinig iyon, nabuhayan ng loob si Angelica. At ang mga empleyado, na naruroon, ay nagsimulang punahin muli si Alexander. "Sinabi ko na binili ito ni Mr. Garraway para kay Mrs. Garraway. He is really generous to Mrs. Garraway. How dare this man and woman accuse Mr. Garraway? You're both lying." Namula ang mukha ni Naomi sa galit habang tinuro niya si Harlan at nagmura. Hindi niya akalain na gagawin ni Harlan. Be the same as Angelica. Noon lang, may kumatok ulit sa pinto. "Boss, dinala ko na yung lalaki." Boses ni Doyan yun. "Sige, pasok ka." Utos ni Alexander, agad na pumasok si Doyan kasama ang isang binata. Sa sandaling makita ni Angelica ang mukha ng binata, natarante siya. Yung magnanakaw na inunahan niya para magnakaw ng Red Dust. Kahit hindi niya alam kung saan nakatira ang magnanakaw. Kaya hindi niya inaasahan na mahahanap ni Alexander ang magnanakaw sa ganoong kaikling panahon. "Sabihin mo nga sa akin. Anong ginawa mo kagabi?" Tanong ni Alexander sa malamig na boses. Ninas ang magnanakaw matapos masupol ni Doyan, at ngayong makitang napakaraming tao ang naruroon ay agad siyang nanlaban. "Sino ka para arestuhin ako? Ako ang tao ni Mr. Homer. Bilasan mo at bitawan mo ako. Kung hindi, mapapatay kayong lahat ni Mr. Homer." Nang makitang ayaw umamin ng magnanakaw, gumaan ang loob ni Angelica. Lumingon siya kay Alexander at sinabing masama, "Kilala mo ba kung sino si Mr. Homer? Big shot siya sa Cloudtopia. Sa tingin mo magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil sa may pera ka. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Sa mga mata ni Mr. Homer, hindi ka man lang basta-basta." "Ginoo. Homer. Sabi mo Homer." Biglang tumawa si Alexander. "Oo, siya yun. Natatakot ka na ba?" Angelica asked smugly. Alexander ignored her and instead dumiretso kay Doyan. "Make a phone call, and I'll talk to Homer." "Okay." Agad nilabas ni Doyan ang kanyang cellphone at dinial ang number ni Homer. Nang sinagot ang tawag, binigay niya ang telepono kay Alexander. Alexander caught the crap. Utos niya kay Homer sa kabilang linya, "Ako si Alexander. Halika sa Masonry Realty ngayon, at 10 minuto lang ako dito."
Pagkasabi nito, hindi na hinintay ang reaksyon ni Homer, nagpadala ng ibinaba ni Alexander ang telepono. And then started to sneer. Tama ba ang narinig ko? Kinausap niya talaga si Mr. Homer sa tono ng pag-uutos. At hihintayin, sino sa palagay niya para tawagan si Mr. Homer? Marami sa mga babaeng empleyado ang hindi sigurado kung gaano kalakas si Homer, ngunit ang mga lalaking empleyado sa silid, lalo na ang mga nakapunta na sa Crown Club, ay narinig ng maraming tungkol sa Homer. Sinabi na ni Homer ang underground na emperador ng Cloudtopia. Mukhang pinalaki ito, ngunit ipinakita nito ang lakas ni Homer ay hindi madaling ma-provoke. Kahit si Harlan ay kailangang igalang si Homer. Kaya sino si Alexander para gumamit ng mapang-utos na tono at magsalita? Sa isang malaking shot, nobela, Kabanata 175. Siguradong nagpapanggap siya. Si Homer sa kabilang linya ay tiyak na hindi si Homer ng Crown Club. Sa puntong ito, hindi mapigilan ni Harlan ang mapangiti. 10 minuto, ha? Pagkatapos, hihintayin kita sa loob ng 10 minuto, at makikita ko kung sinong Homer ang kausap mo. Agad na natuwa ang mga tao kay Alexander, naghihintay na mapahiya si Alexander. Pero, makalipas ang 7 minuto, nagkaroon ng rush ng yabag sa koridor. Sa susunod na sandali, isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakapijama na may bilog na tiyan, pawis na pawis, lumitaw sa harap ng karamihan. Nakakagulat, si Homer iyon. Si Mr. Homer talaga. Ang may-ari ng Crown Club, Mr. Homer, is here. Bulalas ng isang lalaking empleyado na nakatagpo ni Homer. Si Angelica at ang magnanakaw, matapos makita si Homer, ay pinagpawisan ng malamig. Kahit si Harlan ay hindi inaasahan na si Alexander ay makikipag-ugnayan sa totoong Homer. Gayunpaman, sa oras na ito, si Homer, ay walang pakialam sa mga taong ito. Mula sa pagpasok niya sa pinto, ang kanyang mga mata ay nakikipag-ugnayan kay Alexander, at hindi man lang niya nagawang panasan ang kanyang pawis habang naglalakad siya ng mabilis. Papunta kay Alexander. Napayuko si Homer. Mr. Tomas, nandito na ako. May maitutulong ba ako? Nagkagulo ang buong kwarto. Si Alexander talaga ang tinawag ni Homer na Mr. Tomas. At nagpakumbaba pa siya sa harap ni Alexander. Gaano kalakas si Alexander? Tumingin si Alexander sa magnanakaw na itinulak ni Diane sa lupa at sinabi kay Homer, ninakaw niya ang kwintas ng kapatid ko, at sinabi ko sa kanya na maging tapat. Sa halip, binyantaan niya ako sa iyo at sinabing papatayin mo ako kapag hindi ko siya pakakawalan. Bago pa man matapos magsalita si Alexander ay nanginginig na sa takot ni Homer. Patayin si Alexander. Walang lakas ng loob si Homer na gawin iyon. Ang magnanakaw na ito ay nagnakaw sa kapatid ni Alexander. At sinali pa ng magnanakaw si Homer. Sa pagkakataong iyon, galit na tumingin si Homer sa magnanakaw sa lupa. Lalo siyang nagalit nang makita ang magnanakaw. Dahil hindi niya kilala ang taong ito. Ungol. Sipal ng malakas ni Homer ang tiyan ng magnanakaw. Kilala ba kita? How dare you claim na kilala mo ako? Tinakpan ng magnanakaw ang tiyan niya. Gayunpaman, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin at iginiit, Mr. Homer, ako ang bagong subordinate ni Mr. Edwin, at si Mr. Edwin ay pinsan ni Mr. Scar. Hindi ko sila kilala. Galit na galit si Homer. Si Scar ay security guard lang ng Crown Club. He was nothing to Homer at all. Kung tungkol sa kung ano si Edwin, hindi man lang siya narinig ni Homer. Ngunit kahit papaano ay nasangkot si Homer sa bagay na iyon. Ito. Ang masama pa ay na-offend na naman niya si Alexander. Takot na takot ang magnanakaw sa mga sandaling ito. Nais lamang ng magnanakaw na gamitin ang pangalan ni Homer para supilan si Alexander, ngunit hindi niya inaasahan na si Alexander ay tawagan si Homer dito gamit ang isang tawag sa telepono. Sa pagkakataong ito, sinaktan pa ng magnanakaw si Homer. Sabihin mo sa amin ang lahat ng nangyari kagabi sa totoo lang. Kung hindi, kukunin ko ang buhay mo. Malamig na wika ni Homer sa magnanakaw. Nobela. Kabanata 176.
Madalas sabihin ni Edwin sa magnanakaw ang tungkol kay Homer, kaya hindi nag-alinlangan ang magnanakaw sa mga salita ni Homer. Madali lang ang pagpatay sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi na nang ahas ang magnanakaw na makipaglaro muli. Tumango siya. Ginoo. Homer, ipapaliwanag ko ang lahat. Siya iyon. She made me steal it. Galit na itinuro ng magnanakaw si Angelica at nagsalita. Wala siyang alam tungkol sa red dust, lalo na ang presyo ng kwintas. $8,000 lang ang ibinigay ni Angelica sa kanya. But then, he got into such big trouble, so he now natural. Hate Angelica. Next, he confessed all the events of last night, pati na rin ang mga naunang pakanan nila ni Angelica, all in one swoop. Habang patuloy na sinasabi ng magnanakaw, lalong nagdilim ang mga mukha ni na Angelica at Harlan. Samantalang ang iba pang naruroon ay may kakaibang ekspresyon din. Ang kwintas na ito ay ninakaw talaga ni Mrs. Garraway. Oh my! Natulala ako. Kung kumalat ang bagay na ito, mapapahiya si Mr. Garraway. Nakikinig sa diskusyon, gusto ni Angelica na makatakas siya kaagad. Inunat ni Alexander ang kamay, sumenyas na iabot niya ang kwintas. Si Angelica. Kinagat ang kanyang mga labi, hinubad ang kanyang kwintas, at iniabot kay Alexander. Diretso itong iniabot ni Alexander kay Naomi sa kanyang likuran at akmang aalis na. Hindi siya nag-abalang makipagtalo sa isang matako na babae. Gayunpaman, nakadalawang hakbang pa lamang siya nang biglang sumigaw si Harlan, "Stop!" Noong huli, pinahiya ni Alexander si Harlan sa Chef Juan at sa Garden Villa. Kaya kailangang ayusin ni Harlan ang mga account na ito kay Alexander ngayon. Tutal, lahat ng empleyado ng kanyang kumpanya ay nanunood. Ngayon, anuman ang mangyari, kailangang maghiganti si Harlan. Kaya naman, malamig na tumingin sa kanya si Alexander, galit na sinabi ni Harlan, tapos na nangyari ang mga kwintas. Ngunit hindi ba dapat nating ayusin ang mga puntos para sa pagdadala ng mga tao sa aking teritoryo at pagsampal sa aking asawa? Paano mo gustong ayusin ang account? Tanong ni Alexander. Ngumuso si Harlan. 4 beses mong sinampal ang asawa ko, at ibabalik ko sa iyo ang dobleng halaga. Nang hindi na hinintay na magsalita si Alexander, namutla si Homer sa kanyang likuran at sinabi sa malalim na boses, "Sino ka sa palagay mo sampelan si Mr. Tomas?" Nagngangalit si Harlan at walang takot na sinabi, "Homer, huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo. Ikaw ay may kakayahan, ngunit ang pamilyang Garraway ay makapangyarihan din. Kahit na hindi kita matatalo ka pa rin ng pamilyang Garraway." Walang pakialam si Harlan sa mga kahihinatnan. Bumantong hininga si Homer. Ang pamilyang Garraway ay hindi man lang maihahambing sa pamilyang Moody. How dare Harlan made such a arrogant statement? Dapat makita ni Harlan sa sarili niyang mga mata kung paano ang ulo ng pamilya Moody at ang 4th grade. Ginagalang ng mga pamilya si Alexander. Inagaw ni Angelica ang kwintas na ibinigay ni Alexander sa kanyang kapatid. Itinuring na maawain si Alexander dahil hindi niya sinira ang pamilya Garraway. Pero si Harlan ay patuloy na nagsusungit kay Alexander bilang kapalit. Nililigawan niya si kamatayan. "Gusto mo bang sampelan ako?" Biglang naglakad si Alexander papunta kay Harlan. Nang makita ni Harlan si Alexander na papalapit, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Matuwid. Kung si Alexander ay maglakas loob na gawin sa kanya tulad ng ginawa niya kay Angelica, sasampalin ni Harlan si Alexander pabalik. Ngunit ang hindi inaasahan ni Harlan ay malamang na ipinatong ni Alexander ang kanyang kanang kamay sa kanyang balikat at sinabing, "Pwede mo akong sampilan pero kung mayroon kang lakas na gawin ito." Kabanata 197. Sa sumunod na sandali, bahagyang idiniin pababa ang palad ni Alexander. Sa isang iglap, naramdaman ni Harlan ang isang malakas na puwersa na dumidiin ng husto sa kanyang mga balikat. Nakasentro sa lugar kung saan dumampi ang tuhod. Ang mga bitek na iyon ay tila isang malaking sapot ng gagamba, na ikinulong ang buong katawan niya sa gitna. Nang makita ang eksenang ito, lahat ay napabuntong hininga. Nanlamig sila.
Pagkaraan ng ilang segundo, sa wakas ay muling nanambalik ang pakiramdam ng mga tuhod ni Harlan. Ang napasimangot siya ng matinding sakit. Nabasag na ang dalawang tuhod niya sa sobrang lakas. Ito ang payo ko sa iyo. Kung mayabang ka pa rin, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. With that, inalis ni Alexander si Naomi at Diane kasama niya. Si Harlan naman, grabe ang sakit kaya nahimete siya. Pagkalabas ng light building, niyakap ni Naomi si Alexander. Braso at magiliw na sinabi, "Alex, swerte ako at nandito ka, kung hindi, hindi ko na alam ang gagawin ko." Tumawa si Alexander. "Silly girl, since I'm back, I'll always be with you, Mom and Dad. I have take the day off. Bakit hindi ka sumama sa akin pauwi, at ipagluluto kita ng masarap?" Tanong ni Naomi habang nayuyugyug ang braso nito. Alam ni Alexander na gusto siyang pasalamatan ng maayos ni Naomi, kaya umiling ito at sinabing, "May ipapagawa ako sa kanya. Gawin ngayon. Maaari mo akong ipagluto sa ibang araw. Napagod ka siguro. Bumalik ka at magpahinga ng mabuti. You can't trust people so easily in the future." "Yeah, I got it, Alex." Tumango si Naomi at saka sumakay ng taxi pauwi mag-isa. Alexander and Diane then headed for the jeep, but before they could get in, tumunog ang telepono sa bulsa ni Alexander. Inilabas niya iyon at nakita niyang si Yulia ang tumatawag. Nang sinagot ang tawag, narinig niya ang nag-aalalang boses ni Yulia sa kabilang linya. "Alexander, may problema sa kumpanya, pumunta ka dito dali." Binilisan ni Alexander ang lakad niya. Habang hawak niya ang kanyang telepono. Agad na naintindihan ni Diane at humakbang patungo sa sasakyan. "Yulia, ano ba talaga ang nangyayari?" Tanong muli ni Alexander. Si Yulia, sa kabilang linya, ay inilarawan ang nangyari ng maikli hanggat kaya niya. Pagkatapos ng pagpupulong sa umaga, isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon sa ilalim ng kumpanya. May hawak silang megaphone at naglabas ng banner na nagsasabing ang mga bagong produkto ng pangangalaga sa balat ng kumpanya, na naglalaman ng mga sangkap na nakakapinsala sa katawan ng tao, ay hindi lamang sumire sa mukha ng lahat, ngunit nagdulot din ito ng cancer. Nagalit sila. Hiniling nila na magbigay ng pahayag si Yulia. Kung hindi dahil sa pilit na pinipigilan ng mga security guard sa ibaba, ang mga taong ito ay sumugod sa opisina at gumawa ng A. Kahit na si Yulia ay may R&D department na nagpapakita ng isang nagpapatunay na ulat sa pagsubok na tunay na ang mga bagong inilunsad na mga produkto ng skincare ay ganap na walang mga nakakapinsalang sangkap sa mga tao, patuloy pa rin ang pagsigaw at pagmumura ng mga tao. At humingi din sila ng malaking kabayaran. Sinabi ni Alexander kay Yulia na huwag mo munang gawin ang anumang bagay, at pupunta siya doon. Pagkatapos ibaba ang telepono, naisip niya kaagad na maaaring malubha ang dahilan ng bagay na ito. Ngunit huli na para matuntan ang pinagmulan. Ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay tulungan si Yulia na malutas ang agarang problema. Makalipas ang 20 minuto, nakita sina Alexander at Diane sa harap ng gusali ng opisina ng Karim Fashion. Gaya ng sinabi ni Yulia, daan-daang tao ang nakapalibot sa entrance at exit ng building. Kabanata 178. Karim Fashion, Yulia, masamang babae ka. Paano ka makakapagbenta ng ganitong uri ng mapaminsalang produkto? Yulia, isa kang taksil na negosyante. Ang aking anak na babae ay orihinal na may isang mayaman na kasintahan at silang dalawa ay malapit ng ikasal. Ngunit sa huli ay ginamit niya ang mga produkto ng pangangalaga sa balat ng iyong kumpanya at ang kanyang mukha ay nasira. Ikaw ang naging dahilan para iwan siya ng boyfriend niya. Sinira mo ang kaligayahan niya habang buhay. Kapag hindi ka nagbigay ng statement ngayon, lalabanan kita. Compensate mo kami. $2 milyong para sa bawat pamilya. O pupunta kami araw-araw at gagawing imposible para sa iyo na magtrabaho. At makikipag-ugnayan kami sa lahat ng media para malaman ng buong Cloudtopia na ang iyong kumpanya ay pumatay ng mga tao. Yulia, nakatayo sa tapat nila, tumahimik at walang magawang sinabi, "Guys, let me repeat.
Ang mga produkto ng pangangalaga sa balat ng Kerim Fashion ay nakapasa sa lahat ng mga pagsubok at ganap na walang mga nakakapinsalang sangkap sa katawan ng tao, lalo pa. Hindi namin maintindihan itong mga tinatawag na test reports mo. Ang alam ko lang sira na ang mukha ng anak ko, at hindi siya pwedeng magpakasal sa mayaman. Sinira mo ang buhay niya, kaya dapat pagbayaran mo ito. Bago pa matapos magsalita si Yulia, naputol siya ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Kalokohan lang ang pagsubok. These days, basta may pera ka, makakabili ka ng report. You look so pretty, kaya siguro hindi ka nagastos kahit isang sentimo. Kung tutusin, kailangan mo lang akitin ang mayayamang lalaking iyon. Siyempre, tutulungan ka nilang pekay ng mga ulat. Lalong nagmura ang mga tao. Nagsimula na ring mag-usap ang mga naglalakad. Ang Kerim Fashion ay isang lumang kumpanya sa Cloudtopia. Bakit ito bumagsak hanggang sa punto ng pagbebenta ng mga peking produkto para sa-on ang mga customer? Ito ang kasalanan ng bagong chairman. Maganda siya pero baluktot na negosyanteng walang konsensya. Kunwaring kalmado si Yulia pero umiiyak siya sa puso. Mahigit 1 oras na siyang nagpapaliwanag sa barkada. Ang kanyang boses ay paus, ngunit ang ibang partido ay hindi nakikinig, nagdulot ng kaguluhan, at determinadong gumawa ng malaking bagay mula dito. Dahil ang kabilang partido ay hindi makatwiran, walang magagawa si Yulia. Noong siya ay nasa isang pagkawala, isang malalim na boses ang tumunog. Yulia, hayaan mo akong hawakan ito. Sa sandaling lumingon siya, nasa harap niya si Alexander. Nang makita si Alexander, si Yulia, na orihinal na nakaramdam ng pag-iisa at walang magawa, ay agad na nakahanap ng taong mapagkakatiwalaan. Sa wakas ay gumaan na ang loob niya. Ngunit nang yamakap si Alexander sa kanyang mga balikat, namula ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hinigpitan ni Alexander ang pagkakayakap sa kanya at mahinang sinabing, maghintay ka sa tabi. Habang kinakaharap ko ang mga lalaking ito, masunerang tumanggo si Yulia. But before Alexander could say anything, may isang babae na sumigaw, Yulia, you slut. Ang aming mga mukha ay nasa-on ng anyo dahil sa iyo. Nagka-cancer pa nga ang iba sa atin, tapos nasa mood ka pa manligaw sa isang lalaki sa harapan natin. Ngayon lang, hindi ako naniwala nang may nagsabing magaling siyang manligaw ng mga lalaki. Ngayon, parang totoo na. Masungit na nagsalita ang isa pang nasa katanghaliang gulang na babae. Sa pangunguna ng 2 babaeng ito, nagsimula ang gang ng panibagong pagmumura. Noon lang, tahimik na pamitik ang daliri ni Alexander. Kabanata 179. Daan-daang tao ang biglang nakaramdam ng kung anong tumusok sa kanilang eardrums at tumagos sa kanilang mga utak na parang kumukulog. Natigil ang pagmumura. Napatingin ang lahat kay Alexander na nakabuka ang bibig at puno ng gulat ang mga mata. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari, hindi nila maipaliwanag. Huminto at hindi namamalayang itinuon muli ang lahat ng kanilang atensyon kay Alexander. Sa puntong ito, mahinahong sinabi ni Alexander, makinig ka. Isang pagkakataon lang ang bibigyan ko. Kung sino man ang nagtanong sa iyo na gawin ang eksena, lumayas ka sa akin. Kung hindi, hahayaan kitang magsisi. Nagpanik ang lahat pero huminahon muli. Nakasira sa atin ang mga produkto ng Kerim Fashion, at nandito tayo para ipagtanggol ang ating mga karapatan, kaya wala itong kinalaman sa ibang tao. Oo, kung may nag-utos sa atin, bakit kailangan nating pumunta dito para humanap ng hustisya kung may sakit pa tayo? Larwang boy ka ni Yulia, diba? Ang galing nyo talaga magpaikot-ikot. Walang hiya na mag-asawa. Isang grupo ng mga tao ang nagtago ng mga sikreto sa pamamagitan ng pagmumura ng mas bastos. Hindi na sila pinag-abala pang kausapin ni Alexander at diretsyong sinabi kay Diane, pumunta ka sa ospital, humanap ka ng pasyenteng may terminal cancer at dalhin mo siya rito. Oo. Sagot ni Diane at agad na tinungo ang parking area. Ilang sandali pa, dumating si Diane kasama ang isang lalaking mapotla ang mukha, manipis ang buhok, at ospital. Gown. Nang makita ang lalaki,
Ang grupo ng mga manggugulo ay nagtakang lahat. Hindi nila alam kung ano ang pinagkakaabalahan ni Alexander. Naguguluhan din si Yulia, ngunit wala siyang kahit katiting na pagdududa. Natural na may sariling dahilan si Alexander para gawin iyon. Karamihan sa inyo ay nagsasabi na mayroon kang cancer. I've observed you and found that you are right. Biglang nagsalita si Alexander. Then, why did you say that we were instructed by someone? Sino ang magbibiro tungkol sa sarili nilang kalusugan? Agad na sumigaw ang isang lalaking nalaglag ang buhok. Ngumisi si Alexander, so, may nakakakilala ba sa inyo sa kanya? With that, tinuro niya ang lalaking dinala dito ni Diane. The rowdy crowd freeze matagal bago bumulong ang isang babae, kilala ko siya. Siya ay may parehong doktor sa pangunahing pangangalaga sa akin, at pareho kaming may cancer sa tiyan, ngunit ako ay nasa gitnang yugto at siya ay nasa huling yugto. Late stage. No wonder sobrang payat niya. Para siyang matutumba kapag umihip ang hangin. Anong ginagawa ng bastos na ito para dalhin sa harap natin ang isang naghihingalong pasyente? Nataranta ang isang grupo ng mga tao. Hindi umimik si Alexander at hiniling lang kay Diane na iabot sa kanya ang isang antique sheepskin bag. Ang pakete ay naglalaman ng 24 na makintab na silver needles. Tanggalin mo yang pangitaas mo. Sabi ni Alexander sa lalaking dinala dito ni Diane. Tumango ang lalaki, Saturday. Sa isang upuan at nagsimulang tanggalin ang kanyang shirt. Sa pagpunta dito, ipinaliwanag na sa kanya ni Diane ang intensyon. Dumating ang lalaki na may pag-iisip na subukan ang lahat ng kanyang makakaya. Kaya't wala siyang dapat pag-alinlangan. Minsan ang itaas na katawan ng lalaki ipinakita. Hinawakan ni Alexander ang isang parchment bag sa isang kamay at piniga ang mga pilak na karayom sa kabilang banda, na dumaan sa katawan ng lalaki. Kung tungkol sa mga punto at tahi ng acupuncture, walang malinaw na nakakakita. Nagbibigay ba siya ng acupuncture sa isang pasyente na may terminal? Cancer sa tiyan? Gulat na tanong ng isa. Hindi kaya sinusubukan niyang patunayan sa amin na kaya niyang pagalingin kahit cancer. Kabanata 200. Nakakapagpagaling ng cancer ang acupuncture. Anong biro? Hindi ko ini-expect na con artist pala ang bastos na ito. Ang sarap magkaparehas ng asong iyon na si Yulia. Tama. Ang aking pinsan ay isang doktor, at sinabi niya sa akin na ang mga doktor ng tradisyonal na gamot ay pawang mga manloloko. Ni hindi nila kayang gamutin ang mga ordinaryong sipon at lagnat, kaya paano nila mapapagaling ang cancer? Kaiya-hiya. Nag-usap ang mga tao. Tumango ang iba bilang pagsang-ayon. Napaka-advance ng modernong medisina. Ngunit gayunpaman, hindi nito mapagaling ang cancer. Lalo na ang mga late stage na cancerous na mga pasyente. Ang mga gamot at paggamot ay maaari lamang silang mabuhay ng kaunti. Nais ni Alexander na patayin ang mga selula ng kanser sa huling yugto ng pasyente gamit ang ilang pilak na karayom. Siya ay baliw. Sa oras na ito, kahit na ang mga empleyado ng Kerim Fashion ay naramdaman na si Alexander ay delusional. Nakilala nilang lahat si Alexander dahil sa nakaraang birthday party. Kaya, para sa kanila, si Alexander ay isang lalaking mayaman at romantiko. Alam ng isang tao ang tradisyonal na gamot. Kahit na alam niya, masyadong hindi makatutuhanang gumamit ng mga pilak na karayom upang patayin ang mga selula ng kanser. Sinaksak ni Alexander ang lahat ng 24 na pilak na karayom sa katawan ng lalaki. Ang hanay ng mga pilak na karayom na ito ay ang pinakatanyag na 24 sa buong mundo dragon needles. Bagamat hindi nito kayang buhayin ang mga tao, makakatulong ito sa mga pasyente na mabuhay ng mas mahaba kaysa sa sinabi ng doktor. Ang 24 na pilak na karayom ay marahang nanginginig sa katawan ng lalaki. Biglang nagpakawala ng mahinang ungol ang lalaki. Nang matinding sakit. Dahil doon, nagsimulang malungkot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Muling nag-usap ang nagkakagulong mga tao. See, I was right. Ang acupuncture ay isang peking trick lamang. Wala nang masyadong oras ang lalaking ito, kaya hindi ko alam kung makakayanan niya ang gabi. Sayang talaga ang buhay ng tao.
Ang isang grupo ng mga tao ay natuwa nang huminto sa pag-ungol ang lalaking pinasok ng mga pilak na karayom. Kaagad pagkatapos, tumayo siya at napabulalas kay Alexander, hindi na masakit. Bigla kong naramdaman na bumukas ang buong katawan ko. Nang hindi na hinintay na magsalita si Alexander, dali-daling hinawakan ng lalaki ang tiyan niya. Laking gulat niya. Nawala na ba ang tumor sa katawan ko? Sinabi ng doktor na mayroon akong mga tumor sa aking tiyan, ngunit ngayon, hindi ko na maramdaman ang mga ito. Ang lalaki ay may hindi makapaniwalang hitsura sa kanyang mukha. Hindi kaya, tulad ng sinabi ni Diane, napatay ng binata sa kanyang harapan ang lahat ng cancer cell sa kanyang katawan sa pamamagitan lamang ng isang set ng silver needles. Tumingin siya kay Alexander na may mga mata na umaasam, sabik na makakuha ng isang affirmative na sagot. Ngumiti si Alexander at tumango. Inalis ko na ang cancer cells mo. Buddy, kung hindi ka sigurado, maaari kang bumalik sa ospital para sa full body check-up. Ang lalaki ang nakakaalam tungkol sa sarili niyang katawan. Ang lalaki, na matagal nang may sakit, ay biglang naging malusog muli. At naniwala siya sa mga salita ni Alexander. Talagang nawasak ang mga cancer cells sa kanyang katawan. Tuwang-tuwa ang lalaki kaya umiyak siya at yumuko kay Alexander ng 3 beses. Salamat sa pagligtas sa buhay ko. Bago yun, iginiit ng mga doktor na gagawin niya. Nabubuhay lamang ng higit sa 3 buwan. Ngunit dahil sa survival instinct, naisipan ng lalaki na subukan ito bilang isang karanasan. Hindi niya akalain na gagaling talaga siya. Pagtingin sa lalaking mukhang ibang tao, ang grupo ng mga manggugulo ay bumukas ang kanilang bibig at tumingin kay Alexander nang hindi makapaniwala.